pwedeng ipa-aresto ayon kay Senador Senate President Tito Soto, si Bato. Pwede daw. Ha? O kasi tinatanong, Senate President, ano po bang plano nyo kay Bato? O, ang sabi ni Soto, hindi niya naman daw mapipirsa. Ha? Saka ano daw yan? Natin na siyang naging Senate President, hindi naman daw niya yan pinapakialaman kung a-attend o hindi. O, yun ang ano, kaya nga medyo nakaka-frustrate din itong si Soto. Bakit niya sinabi yun? Ayaw niya daw pakialaman yung 23 senators na yan. Kung ayaw daw umaten, bahala daw sila. Ano ba yan? Ano ba naman itong si Soto? Ganun yung sabi niya. Ganun yung sabi niya. Hindi niya daw papakialaman. Bahala daw sila kung a-attend sila o mag-a-absent. Mga responsable naman daw sila. Saka mga senador yan. Hindi daw yan pwedeng anuhan. Sabi ni Soto. Kaya medyo nakaka-frustrate yung una niyang statement. Pero may nilinaw naman si Soto. Sabi ni Soto, mayroon namang instance. Pwede ko siyang ipa-aresto. Si Bato daw. Ayon yan kay Soto, Soto mismo. Bagamat hindi niya ito pipilitin, sa ngayon, bahala siya kung a-attend siya o hindi. Responsable naman daw siya sa buhay niya. Bagamat nakaka-frustrate, nakakadismaya yung ganyang statement ni Soto, kasi parang hindi siya marunong disiplinahin ang kasamahan niyang mga senador. Kahit pasabihin mong pantay-pantay silang mga senador, pero ikaw yung first among equals. Primus inter pares. 24 senador yan, pang 24 siya, 23 yung iba. Totoo, pantay-pantay sila. Pero siya ang first among sa lahat na pantay-pantay. Kumbaga primus inter pares. Kaya dapat sundin siya bilang leader ng Senado. At saka, kung hindi niya man pilitin, anuhan niya lang. Parang pangaralan. Kaya lang, ang problema daw, hindi niya na nakokontak. Hindi niya na daw nakokontak. Kaya nga dapat, mag-warning na siya pwede naman siyang pa-interview sa media. Ako ito siguro, napapanood ako ngayon ni Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, nasisira na yung ating imahe ng Senado eh. Magpakita ka na. Medyo nakakaano na to, nasisira na ang institusyon natin. Lumalabas pa, parang ako, wala, tinutolerate kita. Magpakita ka na, Senator Bato, yung ganun. Dapat mayroon siyang ganun. Ito, medyo na to sa'yo. Kung hindi, mapipilitan din kaming gumawa na ng kaukulang hakbang. Mga ganun. Dapat marinig kay Soto. Pero ngayon, ang problema, ang naririnig kay Soto, sabi ni Soto, hindi ko naman yan, ano itong pagkakasabi niya? Ito yung medyo malungkot sa sinabi niya eh. Ni Soto. Sabi niya, lahat ng 23 senators, kahit na nung Senate President ako noon, at kahit na hanggang ngayon, hindi ko pinapakialaman kung papasok sila at hindi. So why now? Pangit yung ganon. Kaya lang ito, may sinabi din naman siya. Mayroon siyang paglilinaw. May instance din na pwede niyang ipa-aresto si Bato. Sabi niya, pwede niyang ipa-aresto. At hindi ito bawal na gamitin niya itong kapangyarihang ito. Kailan yon? Kapag mayroong importanteng pagbubutuhan na napakakailangan niyang umattend, halimbawa, kulang ng quorum, o kaya yung bilang na kakailanganin hindi makukuha kung hindi kung hindi a-attend si Bato, pwede siyang ipa-aresto. Pwede niya daw orderan yan. Sabi yan ni Soto. So yun yung instance na pwede. Kung mayroong importanteng business ang Senado, pag-uusapan, kulang ng bilang, kailangan si Batong umaten para madagdagan ang bilang, pwede siyang pwede siyang mag-order na arestuhin ito. Ginawa daw yan noon nung panahon ni Bong Revilla. Hindi daw umaten, pina-aresto. Sabi niya, iwan ko kung siya yung nagpa-aresto. Pero yun yung sinasabi ni Soto, Senate President Soto, na pagkakataon. Kapag mayroong importanteng agenda o business ang Senado na magbubutuhan, kulang, hindi sapat ang bilang, kailangan, pwede siyang persahing arestuhin. Pwede niyang gawin daw yon, sabi ni Soto. Kung mayroong importanteng, so yung pala pwede. Kaya siguro pag magbubutuhan na pag halimbawa mag-i-impeachment,
pwedeng persahin si Batong umaten. Ano? Kapag ganun pala, ano, mga kabunyog, mga kababayan. O anyway, yan yung paglilinaw ni Senate President Soto. Bagamat ayaw niyang pakialaman si Bato, pero kapag kailangan, may instance na kailangan, hindi siya pwedeng wala kasi kulang ang bilang. Bilang Senate President, may kapangyarihan siyang ipaaresto ang isang miyembro ng Senado para mapuwersang umaten. Kasi nga, kailangan. Kulang ang bilang at kailangang magdesisyon. Yun daw ang instance na pwede. Pagka ganun daw, hindi siya magdadalawang isip na ipaaresto si Bato. Sana may dumating na gayong pagkakataon. Ano kaya yon? Ano kayang importanteng Senate agenda o matter na dapat pag-usapan na kailangan si Bato o lahat ng senador o quorum? Masusubok yan. Pero yun na nga, si Soto ayaw niyang palabasin na aarestuhin niya si Bato na basta-basta lang ang sinasabi niya. Pero kung mayroon importanteng business at kulang ng bilang, pipilitin niyang iparesto si Bato. Nangyari na daw yun noon. May precedent na yan. Okay? Yan mga kabunyugan. Kaya sa totoo lang, medyo kailangan na ng kailangan na ni Senate President Soto nang i-exercise yung kanyang yung kanyang pagiging Senate President. Totoo, pantay-pantay ang 24 senators. Pero siya ang first among equals. Equals sila, pero siya ang first among equals. So dapat i-exercise niya yan ni Senate President Soto. Anyway, baka naman nagiging diplomatic lang si Soto. Sinasabi niya lang na hindi niya pwedeng persahin ang 23 senators na yan. Pero may opening naman siyang sinabi. Kapag mayroong importanteng agenda, business, na pagdidesisyonan ng Senado at kulang ang bilang, kulang ang numero, pwedeng ipaaresto ang isang miyembro kung wala ito. Ang only instance daw na hindi yan pwede kapag nasa labas ng bansa. Pag nasa labas ng bansa, hindi mo pwedeng persahin. Yun ang only instance. Pero kung nandito lang naman sa Pilipinas, hindi umaattend at may importanteng pagdidesisyonan, pwedeng iparesto ang isang senador. O yan mga kabunyugan, mga kababayan, kasi tingnan nyo naman, sumisweldo si Bato, sumisweldo ang mga staff niya, tapos may 5 million pang MOE, maintenance and other operating expenses, buwan-buwan umano buwan-buwan umano. Ibig sabihin, may budget ang opisina niya, pang-operate ng opisina, operations, 2 million every month. Grabe. Tapos hindi ka nagtatrabaho, hindi ka pumapasok, absent ka, tapos yung opisina mo may budget para sa maintenance and other operating expenses, 2 million umano, ay 5 million pala, 5 million MOE, tapos siya may sweldo pa. Hindi nagtatrabaho, may sweldo. Anong nangyayari sa bansa nating ito, mga kabunyog, hindi na nahiya itong si Bato de la Rosa. Hindi na rin nahiya yung opisina niya na tumatanggap umano ng 5 million umano ang niya ni MOE. Tapos absent ka, wala ka namang tinatrabaho. Kailangan ng aksyonan to ng Senado. Masisira na ang kanilang ang kanilang imahin. Tumatanggap ng sweldo, walang trabaho, absent. At may MOE pang 5 million. Wow, grabe. Magandang araw mga kabunyog, mga kabayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.